Kaya pala ngayon ko lang na-realize, Nelson, mga kababayan, yung isang mama na kumain sa Pampanga, pati dahon ata, tsaka yung hindi na humigop ng sabaw. Viral sa social. So, sobrang pagtitipid ata doon. Hindi kasi, Jen, pagka, eto naman, atin-atin lang. Sige, O, sige. pagsasabi. Kapag ka kasi mayaman kang tao, huwag ka magpanggap na mahirap. Kasi mabubuking ha? Mahalata, magkakahalataan. Yes. Pero kung ikaw ay galing sa mahirap, yumamang ka lang. Alam na alam mo yan. Kaya nung kumain siya sa dahon ng saging at meron doon kutsara, tinidor lang tinidor ang ginamit niya. Pangkanin, di ba? Totoo. Tatawanan ka kapag ka ang audience mo mahirap. Kapag nasa sabi, sabi sa'yo, tatangan-tanga, ginagamit tinidor. Takin mo may kutsara, tinidor, kinuha mo pang sandok mo ng kanin ni tinidor. Di ba? Pagtatawanan ka talaga sa gano'n. Magkakaalaman talaga. Kaya, yun lang, nadagdag na natin. Kasi maraming buti nga kayo nakakakain kahit tinidor ang gamit nyo, di ba? At saka, isang gustuhan ay niyang maghirap. Ang takin, kumuha ng takip ng kaldero. Kumuha ng gagatas ng kalabaw, tsaka dodo. Di ba? Tapos kinamay talaga. Yung isa naman ay humigop ng sabaw. Pero nagtatalo-talo, dumampi ba talaga yan o hindi? Mainit yata. Hindi, pero nung paghigop kasi, init. Parang, ang sarap naman ito. Hanapin nyo na lang. Opo, kung sino man ho yan. Lagyan nyo, higop sabaw sa takip ng kaldero. Ayan. At saka ang pinagtatalunan, ano daw ba talaga yung dahon na pinambalot? Sinubo. Oo. Meron kasi ibang mga lugar na yung dahon-dahon, kung ano man, kinakain talaga yan. Pero wala pa po akong nakita na yung dahon ng saging. Alam ko, kung yun ay binalot. Diba? Yung... Ang latest, Jen, pati yung mga nasa Nueva Ecija. Alam mo yung Nueva Ecija? Rice Granary of the Philippines. Di ba, may patubig na yan. Ay, opo. Pero, ang problema po nila, may patubig na sila, magandang ani. Oo. Pero ang bili sa kanila ng palay ay mababa sa 18 na dapat ay minimum. Barat na barat naman Barat na masyado. barat. Meron hanggang umaabot nga daw 12 per kilo ng palay. Naku po. Kasi ang katwiran ng mga bumibili, ba't namin bibili ng mahal ng palay? Ang benta ng gobyerno, hindi namin pwedeng taasan. Dahil may maximum retail MSRP, price kung imported At saka, baha ang imported ngayon sa Pilipinas. Oo. Ang malungkot yan pa naging kakompetisyon ng mag-asakan. Tama ka. Di ba? Kaya yung kagustuhan nila na ibaba ang presyo ng bigas, ay hindi naman nakabuti sa mga magsasaka dyan. Dapat kasi marunong ka magbalanse dyan. Hindi pwedeng mura ang bigas, pero patay ang magsasaka. Hindi ba? Ay, wala. Oo. Sayang. Yes. Ba't yung pa bibigay ng mura kung masasadlak naman sa kaaba-abang kalagayan ng mga magsasaka pala natin? Ang magiging katapusan kasi nito, una, wala na magtatanim. Diba? Wala. Bakit magtatanim? Masisiphayo talaga kalooban nila dyan. Yun lang may patanim ako dyan. Hindi maibenta nung nagtanim Kasi nga, 12 ang bentahan Kaya ang puhunan mo, 16-18. Oo, lugi. Luging-lugi. At kapag hindi na nagtanim mga magsasaka, di wala na tayong local production. Mabuti pa ito pinapakita natin, may kubota sila, no? O kaya bababa ang production. Wala na tayong magiging dependent na naman tayo sa imported. Baka sabihin nila, hindi, huwag ka mag-alala, Nelson, buhay naman na magsasaka ng Vietnam tsaka ng Thailand. Ayan ang problema. Ngayon, nanggugulo na si Trump, di ba, sa world trade. Nako. Di pagka nagkahigpitan ng pagbebenta, mayayari ho tayo. Magugutom tayo lahat. Yun diba? Kasi hindi awang kalagayan natin. Dapat alagaan ho natin yung mga magsasaka. First and foremost, dapat interest muna na magsasaka ang dapat natin pangalagaan. Alam diba? mo, Nelson, bata pa ako malit, narinig ko na yun sa mga opisyalis sa Department of Agriculture. Totoo. Takang-taka naman ako, ba't hindi nila ma-implement? Oo, hanggang ngayon, di ba? Tayo ay umidad na ng 42 ngayon Naku po. Ganyan pa rin ang pinag-uusapan. Totoo. Palay pa rin. Yung mahirap na kalagayan pa rin ng magsasaka ang problema ng bansa. Kaya hindi lang sa palay, halos lahat ng magsasaka, Nelson, Yes, kasi yung sektor ng pagsasaka talaga. Lalo na ngayon, mainit, di ba? Apakahirap naman magtanim ng kung ano na wala kang pandilig. Kahit pa mechanized ka, sabi mo nakakaganyang hand tractor kayo, kubota. Kumait ang panahon. Walang kwenta yan. Dahil dyan, hindi na tayo magtataka kung
habang tumatagal ang panahon, tumadami ang mahirap na tao sa Pilipinas. Yung nagugutom, yung walang makain. Akala ko pa naman, nung kailan ba yan, nabasa ko, sabi, ang ganda na ng ekonomiya natin. Ayun nga, di ba? Inire-report daw ng ating Secretary of Finance na mahal na Pangulo. Oo. Ang ganda po. Sa buong mundo, tayo ang may pinakamagandang record ngayon kapag uusapan ay ekonomiya ng ating bansa. At tapos nitong buwan na ito ay bumagal ang inflation, di ba? Yun pa niya. Kasi pinigilan nga nila ang natural na galaw ng presyo ng mga bilihin. O ba, edi kapuri-puri pakakarinig niyan. Kaya lang, ang balik nun, ang resulta, kawawa nga yung mga mahihirap na nasa ilalim. Yun Lalo ba na yung mga magiging epekto farmer. nun? Oo. Kapag pinigilan mo ang presyo ng mga bilihin ng hindi sang-ayon sa galaw ng supply and demand, artificial na pinababa mo, kawawa yung nagpo-produce, di ba? So pati yung mayaman, artificial na pagyaman din ang tawag. Ay, yung mayaman yung nandun sa namumuhunan. Yung talagang nasa dati na mayaman. Yes. Kaya pala, nangangapital. Kaya pala lalong lumalayo ang agwat ng mayaman at mahirap sa Pilipinas, Nason? Hindi ka nagkakamali. Dahil ayon po sa huling survey ng Social Weather Station, May batayan pala tayo dyan, ha? ang mga pamilya daw hong nakakaranas ngayon ng gutom ay umabot na sa 35.6%. Biruin mo, mula Pebrero 26.4, ang laki ng iniakyat, 35. Ano yan, pamilya o individual? Pamilya. Pamilyang Pilipino ito? Pamilya. So kung ilang pamilya, kung itutumbas sa bilang, ilang milyon Pilipino ito? Madami yan. Oho. Yan po ay tinatayang 14.4 Naku po. families self-rated poor. Kung 14.4 families, di mga 40 milyones siya sa individual. Tingnan mo, Jen. 40 to 45 million. Ilan ba populasyon ng tao? 110 na tayo ngayon, eh. Yung 26%, 1/4 na mahigit yan, eh. Tama. So yung 35, mas mahigit pa halos kalahati yan. Kaya nga, kung umaabot talaga na kung sa individual yan, 45 to Milyon. Ganun kadami. Ayon po sa datos, nagsimula ang pagtaas ng porsyento, Enero pa lang nakita na eh. Enero ang nakuha na pamilyang nasa kategoryang mahirap, 22.3%. Nako. Pagdating ng Pebrero, naging 26.4%. Nako po. Marso, umakyat lalo ng mataas, 35.6%. Nako po. Nako po. Tapos lulong na lulong tayo ngayon sa usapin ng politika, no? Oo. Ang Pilipino, kahit walang makain, kahit kumakalamang sikmura, basta nakikipag-away sa politika, okay na sa kanya. Ito po yan, ha? Teka lang, baka sabihin nila Nelson, Jen, self-rated poverty naman kasi yan. Hindi, ang self-rated poverty, mas mataas. Ganon? Yung binabanggit nating 35.6 bilang lang ng pamilyang Pilipinong nakaranas ng gutom. Kaya pala dito. Pero yung self-rated poverty, mas mataas. 52% kalahati. Naku po, di ba nga 50 million plus na yan sa individual? Yung self-rated, yung sabi mo, ano kayo, mahirap o mayaman? Hindi, mahirap kami. At nagsabing sila borderline, 12%. Yung hindi naman sila, hindi kami mahirap, medyo nakakaalwan-alwan kami. 36% lang. Konti. Di yung nagsabi niya, hindi, kami mayaman. Kaya pala ang sabi sa ating mayaman, wala pang 1% ng mga Pilipino. Ilang pamilya lang daw yun eh. Yes. Pamilya Subardiaga, pamilya Lubao. Yun. Yan lang ang may... Mga bilyonaryo. Ang survey po ay ginawa March 15 to 20. Di bago lang yan. Kaya Hindi naman kaya yung mga yan, Nason, hindi sila nakakain kasi pinaalis sa Pilipinas si Digong na-depress. Nawalan ng ganang kumain siguro. Hindi po. Yan po ay trend eh. Talagang mula Enero, Pebrero, nangyayari. Paakyat ng paakyat eh. Kaya pala ngayon ko lang na-realize, Nason, mga kababayan, yung isang mama na kumain sa Pampanga, pati dahon ata, tsaka yun, hindi na humigop ng sabaw. Viral sa social. Sobrang pagtitipid ata doon. Hindi kasi, Jen, pagka, eto naman, atin-atin lang. Sige. Pagsasabi. Kapag kasi mayaman kang tao, huwag ka magpanggap na mahirap. Kasi mabubuking eh. Mahalata. Magkakahalataan. Yes. Pero kung ikaw ay galing sa mahirap, yumamang ka lang. Alam na alam mo yan. Unang-una, yung... Kasi kapag ikaw ay mayaman, Jen, di ba tayo mayaman tayo dati? Oo naman. Pag kumain tayo, hindi tayo gumagamit ng kutsara.
Ayaw naman, oo. Tinidor ang ginagamit natin. Oh, lalo ko sa mga hotel ka. Yes, kasi ang kutsara ay pang sabaw yan. Yes. Kaya nung kumain siya sa dahon ng saging at meron doon kutsara, tinidor lang Tinidor ang ginamit niya. pangkanin, di ba? Totoo. Eh, tatawanan ka kapag ka ang audience mo mahirap. Kapag nasa sabi sa'yo, tatangan-tanga, ginagamit Yes. tinidor. Kasi alam ko bakit ko... Kasi nung mahirap naman ako, kumain ako sa kapagkainan ng mayayaman, wala namang kutsara. Bakit walang kutsara dito? Ganito ba kayo kahirap? Hindi. Tinidor lang namin ang kanin dito. Di ba? First time ko yun dati sa hotel. Naka-observe pa ako, tingin-tingin ako gano'n. Tingnan mo. Baka wala tayong kutsara dito. Kukuha ba ako ng kutsara? Pero tinignan ko yung lahat ng plato. Lahat pare-pareho, walang kutsara. Yes. Eh di, siyempre, nag-abang-abang ako yung mga kakain. Paano? Ayaw ko pa na. Sabi ko, medyo busog pa po ako eh. Makikiramdam muna ako. Ganun ang style eh, no? Yes. Pero pag inunahan mo ng kain, magkakahalata. Minsan lang gumamit ako ng kutsara eh. Tinawanan ako. Pang sabaw lang yan. Pang sabaw. Ganun ba? Pagka ginawa mo naman yung gawain ng mayaman sa isang lugar ng mahirap, ikaw naman ang tatawanan. Pagtakin mo may kutsara tinidor, kinuha mo pang sandok mo ng kanin ni tinidor. Di ba? Pagtatawanan ka talaga sa gano'n. Magkakaalaman talaga. Kaya, yun lang, nadagdag na natin. Kasi maraming buti nga kayo nakakakain kahit tinidor ang gamit nyo, di ba? At saka, isang gustuhan ay niyang maghirap. Pagtakin ko, kumuha ng takip ng kaldero. Kumuha ng gagatas ng kalabaw, tsaka dodo. Di ba? Tapos kinamay talaga. Yung isa naman ay humigop ng sabaw. Pero nagtatalo-talo, dumampi ba talaga yan o hindi? Mainit yata. Hindi, pero nung paghigop kasi, init. Parang, ang sarap naman ito. Hanapin nyo na lang. Opo, kung sino man ho yan. Lagyan nyo, higop sabaw sa takip ng kaldero. Ayan. At saka ang pinagtatalunan, ano daw ba talaga yung dahon na pinambalot? Sinubo. Sabi kasi nila, lettuce naman yan. Hindi, kasi yung tao kasi, alam ko Kapampangan yun eh. Particular, ito, sanay namang sa mga kumakain sa Pampanga at saka mga Kapampangan. Buro. Yung buro, yung dahon ng mustasa. Dahon ng mustasa yun. Ayun. Opo, pangkaraniwan po yun. Kasi sabi niba, bakit kinain yung dahon ng saging? Akala dahon ng saging, di ba? Ayun naman yung nagko-comment naman na yun, hindi naman Kapampangan. Ayun, kaya hindi nila alam. Pag hindi kayo Kapampangan, hindi nyo alam na yung dahon ng mustasa, ibinabalo talaga yung dahon ng, yung inihaw na isda, lalagyan mo ng burong hipon o kaya burong isda, tapos kakagitin mo yun, talagang ang sarap nun. Kung kayo kakain doon sa may yung Balay Kapampangan, doon sa may going to Angeles, di ba? Kumain tayo doon. At saka yung meron pa diyan. Kung ikaw naman ay kakain sa isang Korean restaurant, Nelson, ayun, may mga dahon din, mayroon lettuce. Meron pa isa doon yung parang dahon ng yung mint ang dating niya eh. Yun naman, ibinabalot mo rin doon yung di ba, yung inihaw mo sangyup, parang tapos mayroon kang paste, di ko alam kung anong tawag. Parang gusto kong kumain mamaya. Mamaya, kumain tayo doon sa sangyup. Tawagan mo nga yung buong staff natin ng para mabawasan yung mamamayan, ha? Para mabawasan yung porsyento na nagugutom. Para pag nasa arbe tayo, at least kumain tayo, nakabusog-busog tayo. Meron kasi ibang mga lugar na yung dahon-dahon, kung ano man, kinakain talaga yan. Pero wala pa po akong nakita na dahon ng saging. Alam ko, kung yun ay binalot. Diba? Pero sa tingin ko, hindi naman dahon ng saging yun. Dahon ng mustasa po yun. Dahon ng mustasa. Sa Korean restaurants, marami kayong makikitang ganyan. Na dahon na kinakain. Na tayo mga Pilipino, minsan, pagtatawanan mo, kung hindi mo naiintindihan, ay matatawa ka talaga. Totoo. Opo. At ganoon din naman tayo, di ba? Ayun, Pagka tayo nang gumawa, hindi naman natin alam. Matatawa ka sa sarili mo. Yes. Yun po. Napag-uusapan lang natin yung self-rated publicly tsaka yung resulta ng SWS survey. Di ba? Ang ibig lang natin sabihin dito, kanya-kanya tayong buhay. Yung mahirap, may sarili yung ugali, may sariling pamamaraan. Kaya hindi ka pwede magpanggap eh. Yan. Di lalo magtataka kapag kumain ka sa isang Vietnamese restaurant naman. Ano namang meron doon? Yung tangkay ng ano nga may munggo na pinatubo.
Ay, yung ano, yung... Toge. Toge. Di ba yung toge? Yung pinakaputi lang nun, tinatanggal mo yung dulo. Tapos ibibigay sa iyo yun. Ihahalo mo sa noodles yun. Yung sa Pawa at pawa. Tapos meron kang yung mint na ilalagay. Akala mo kung ano. Tapos yung mga dahon-dahon. Yun, yung mga pag hinigop mo yun Pagka hindi ka sanay, maduduwal. Ano ba naman ito? Ano ba naman kahit ito? Baka ano? murahin mo yung nagpakain sa'yo. Ano ba to? Kanin baboy ba to? Pero iba naman, sarap na sarap naman. Ano? Pagka pumunta ka naman ng Thailand, Jen, yan. maghanda ka naman sa lahat na maanghang. Ay, diba? oo. Nako. Ganyan po talaga. Pagka hindi nyo alam at hindi nyo... Kaya wag nyo pong pagkatawanan. Wag nyo pagkatawanan. Pero yun nga lang, mahalata nyo talaga yung isang taong hindi mahirap na nagpapanggap na mahirap. Doon lang magkakaalaman tayo. Yes. Pero yung practice ng kung ano ng mga kinakain, meron talagang iba kinakain sa kanya-kanya. Totoo po yan. Dito tayo sa bilang na mahirap. Sige. Kasi ito, hindi naman yata siguro nagpapanggap to. Ayan, kahit anong available dyan, wag mo nang kakainin. Kasi pataas ha? Yes. Ibig sabihin nito, yung mga dating si Norway, sabi nila, hindi, okay naman ang buhay namin, hindi kami mahirap. Okay. Pero pagdating ng Marso, tumaas ng mahigit 10 Biruin mo, nagsimula, Enero. Ang porsyento lang ay, ano bang porsyento? 22. Biruin mo, 22.3% Enero ang mahirap, pamilya. Ngayong Marso na 35.6. Lalo pang tamas, ano? Ibig sabihin, mahigit 10% dati ay okay lang kami. Okay lang kami, hindi kami mahirap. Pero pagdating ng Marso, grabe namang taas yan, di ba? Alam mo, hindi pangkaraniwan yan, Nelson. Tayo po, tuwing mag-eleksyon, ang Pilipino may tinatawag na artificial wealth. Yes. Di ba kasi ang mga politiko gumagastos, nagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa anumang paraan, Kaya ang tao kahit papaano nagkakatrabaho, may trabaho, may pera at nakakabili ng pagkain. Usually yung ganyan mga survey pagka-eleksyon medyo bumababa yan. Pero ngayon campaign period at sa ganito pong sitwasyon ang trend pataas pa ng pataas, hindi ito pangkaraniwan, Nelson. Parang hindi ata bumababa sa taong bayan yung perang ginagastos ng mga politiko. Saan kayo napupunta? O baka ano ba yan? Bubuhos ba ito sa pagdating ng Mayo 1 hanggang Mayo 10? Hanggang Mayo 11? Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, kung sino yung huling nag-abot sa iyo ng tulong bagong eleksyon, yun ang tatatandaan mo Matatandaan. Yun ang naisusulat mo sa balota Pero yung tumulong sa iyo ng 3 taon, Nelson, yung tumulong sa iyo ng 2 taon mula nung sa mga pwesto, nakalimutan mo lahat yung tulong niya sa iyo at yung huli nag-abot sa iyo ng noong May 12. Yun na iboboto. Yun ang iboboto mo. Kaya marami ng mga politiko ngayon, kung kailan huling mga araw ng eleksyon, doon bumubuhos ng kanilang mga salapi. Ako, wag naman sanang gano'n, ha? Yun na nga. Kasi pagka gano'n, may ibang motibo. Ayan, talaga. Gumagawa nun para lang sila manalo. Aminin man natin, Nason, ganyan ang nangyayari ngayon. Di ba? Ang tawag doon nang iisa, di ba? Ay, nako. Na ibig sabihin nun ay umaabuso yun. Pagka gano'n. Pag nanalo ho yun, lahat yun, babawiin niyo sa inyo. Yung kumain kayo ng 1 araw, 2 araw, sabi mo na 3 linggo, mucho-mucho kayo. Pagbalik niyan, 3 taon kayo walang gutom kayo lalo. Ay, nako. So, sa kabuuan ng ating bansa, ang nagsabing sila'y mahirap na, talagang pataas na, Son. Batay sa pinakahuling survey ng SWS. Ito'y nakakaranas ng gutom, Jen, pamilya. 35.6%. Mga gutom na Pilipino. Nako. Well, siguro itanong natin sa ating mga kababayan. Son, ano? Ang simple lang po ang tanong, naniniwala ba kayo na tumataas ang bilang ng mga nagugutom sa ating bansa?